Airport sundo na naman tayo mga kaabayans dahil itong client na susunduin natin dito sa airport nakaland na. Medyo marami-rami na rin na tao ang nakuha sa atin itong employer na to. So, samahan nyo ako at tanungin natin kung ano ba ang mga pinagdaanan nila sa immigration sa Pilipinas at syempre immigration dito sa Dubai. At tanungin din natin kung paano ba nila nakita yung trabaho nila at kung bakit sila nagtiwala agad sa atin. Syempre, alam nyo naman mga kaabayans, marami sa panahon ngayon ang mga scammers at ang dami ring na-scam. So, bakit sila nagtiwala agad sa atin, di ba? Well, tanungin din natin kung paano ba at kamusta ba ang pag-process natin sa kanila ng kanilang mga documents tulad ng OWA, OEC at ang kanilang pagpipidos. Kaya samahan nyo ako guys! Let's G! Ayan, hello po. Kamusta po ang biyahe nyo, Mr. Danilo? Ngayon naman po, maayos. Diretso ang biyahe. Walang mabirya. Ang haba po ng biyahe nyo, 9 hours. 9 hours po. Pero ngayon naman, relax naman po sa aeroplano. Direct po kayo, no? From Philippines, pamuntang Dubai. Yes, direct po. Saan po kayo sa Pilipinas muna? Taga Marilao, Bulacan. Taga Bulacan. Opo. Saan po kayo sa Marilao? Sa Barangay Lambakin, Villa Grande. Lambakin. Yan, marami tayong mga tropa dyan sa Bulacan. May kawayan naman. Sa may kawayan. Malapit lang sa amin yun. So, kamusta naman po yung pag-process natin ng mga documents at saka yung pagpasok nyo sa immigration? Ano po yung mga hinanap sa inyong mga papeles sa immigration sa Pilipinas? Yung una, yung passport, EOC. Saka yung, OEC. OEC pala, saka yung visa. Yan. Yan lang naman ang hinahanap dun sa Pilipinas, sa immigration ng Pilipinas. Yun lang po ang hinanap, tapos Okay na po. okay na. First time nyo po bang mag-abroad? Ako, first time pong mag-abroad. So, kamusta naman po ang experience? Nandito na kayo sa Dubai. Eto, okay naman. Maraming kakaharapin na challenge pero kakayanin. Stay strong. Yes, so kailangan maging strong, Strong. para sa pamilya. Para sa pamilya, sa pangarap ng pamilya. Yan. Naiwan nyo po yung asawa, mga anak nyo. Nandun naman sila. Okay naman sila. Naiwan sa Pilipinas. Ilan po ang anak nyo? Dalawa po. Puro babae. Puro babae. Maliliit pa? Ilang taon na po? Ang panganay ko nasa 15 years old. Yung bunso nasa 13 years old. 13, oh. Si Mrs. po? Ang misis ko, may trabaho naman siya ngayon. Tapos, tagal na rin nagtatrabaho, 10 years. Ano siya, 36 years old. 36 years old. Ayun. Ano pong trabaho naman nila sa Pilipinas bago kayo pumunta dito ng Dubai? Mekaniko din ako ng technician din, marine technician, mga caterpillar, yung mga ginagawa namin sa Pilipinas, mga makina ng barko, generator. Ano po pa kayo? Mekaniko po pala kayo, ano? Mekaniko. Pagdating naman po dito sa Dubai, ano ang magiging trabaho ninyo? Dito ang nakaano sa akin ngayon dito, isang mekaniko saka electrician. Electrician, edi marunong din po kayo sa mga wirings. Na basic, pero siguro pag-aaralan para matutunan din, para maging makabisado rin. Kailangan natin pag-aralan para makabisado natin lahat. So dito naman po sa Dubai, kung mekaniko po kayo at saka meron kayong sa pagiging electrician, ano naman po yung mga gagawin nyo dito? Yung mga gagawin dito, ganun din, katulad dun sa dati kong trabaho, mga caterpillar engine din. Pero siguro meron din may mga ibang makina din sila na hindi lang siguro caterpillar yung ginagawa. Malaking challenge po to kasi syempre maraming makina na hindi lang caterpillar. Marami po tayong matututunan pa. Marami pang matututunan. Maganda, maraming matutunan. Well, ano naman po yung pakiramdam na syempre first time nyo, tapos dito pa po kayo sa UAE magtatrabaho and naiwan nyo yung pamilya nyo, ano yung nararamdaman nyo? Ngayon nararamdaman ko, hindi naman siguro totally talaga nararamdaman malungkot, pero para sa pangarap kasi kailangan natin
tuparin yung mga pangarap ng mga naiwan natin dun sa Pilipinas. Ayan. So, ang tanong ko naman dito, ano naman po yung mga hinahanap sa inyo dito sa immigration naman sa Dubai? Ano lang, passport lang. Tapos picture. Yun Picture. lang. Wala nang iba, wala nang ano. Scan lang po, no? Scan lang siya. Wala na siya. Ganun lang po kabilis. Bilis. So, kamusta naman po yung pag-process ng Abajo Albabalabiad sa mga papers nyo? Okay. Yung OWA, OEC, tsaka yung pagpipidos nyo po. Okay, wala akong masabi kasi mabilis eh. Mabilis yung pag-process. Talagang pagka araw lang siguro, meron na. May papel na agad, lipad na agad. Lipad na agad. Mga ilang linggo po ba yung tinagal ng ano nyo? Sa akin, mga matagal yung sa akin kasi nagpaalam ako na kasi kailangan ko mag-out pa dun sa dati kong Kailangan nyo pa po mag-render ng ilang ano? mga ilang linggo kaya medyo nagpaalam ako dun sa Pero kung wala akong ganun na mabilis. Mabilis. Nako, parang kayo pa po yung nabilisan sa process. Oo, mabilis talaga siya. Mabilis mong process. Ayun, so ang tanong po dito is mare-recommend nyo po ba yung Abajo Albabalabiad? Oo, talagang recommended siya sa talagang maganda yung nila. Pagpa-process, maganda yung work. Talagang sulit pag yan yung abang naglakad talaga ng papeles. Yun. So, si Mr. Danilo ay nakarating dito sa UAE, sa Dubai, nang may trabaho na in a legal way. Siyempre, with the help of our recruitment agency in the Philippines and of course ng Abajo Albabalabiad, ay nakarating siya dito nang may trabaho na. Siyempre, legal yan. So, yun. So, ito yung mga pinakamagandang narinig natin sa mga client natin na dumarating at pumupunta dito nang may trabaho na. Welcome to Dubai! Thank you so much po. Successful na nakarating ang ating kababayan na si Mr. Danilo dito sa Dubai, UAE. At syempre, pagdating niya dito ay may trabaho na in a legal way with the help of our recruitment agency in the Philippines and ABA or Albabalabiad ay nakarating siya dito ng matiwasay. At yun na nga, may trabaho na. Kung kayo ay may employer na dito sa UAE, mag-message lang kayo sa ABA or Albabalabiad at sure ako na tutulungan namin na di namin kayo pababayaan sa mga pag-process ng mga legal documents nyo like OWA, OEC at ng PIDOS. Kaya message us on WhatsApp and any of our social media accounts and we're gonna help you. Let's G!